Good day po sa inyo lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa lahat po ng video na aking gagawin. So, ngayong araw po na to ay tayo po ay magre-rewind ng isang wash motor na nilagyan ko na ng plastic film or plastic mylar na ang size nito ay 0.010. Depende rin naman sa inyo kung anong available na mailalagay nyong plastic film. So, ito ay merong 24 slot. Sa mga naunang video ko ay sana mapanood nyo. Gumamit ako ng ganitong molde na merong maliit, malaki, maliit, malaki, maliit, malaki, maliit, malaki. Na merong bali 8 coil to na forward tapos counterclockwise, clockwise, counterclockwise, clockwise, counterclockwise. So wag niyo pong kakalimutan 'yon. Yung tinatawag nating clockwise at counterclockwise. Pero this time, iba ngayon yung makikita nyo. Ito ang gagamitin ko. Isang napakalaking coil na gagawin ko. Na ito ay iti-twist natin ng 2 beses. Ibig sabihin, magdo-double 8 ako dito. Yung 1/4 ay single round. Yung 1/6 ay double rounds ang gagamitin natin. So, 2 ikot ang ating gagawin. So, iba-ibang style lang. So, bahala na kayo kung alin dito ang magugustuhan nyo, alin ang makakagamayan nyo. Ang sa akin lang, gusto ko lang magpamahagi ng iba-ibang style. Kung nagustuhan nyo, salamat. So, kung ready na kayo, punta muna tayo sa diagram natin para mas lubos nyong maintindihan itong ating gagawin. Ito yung data ng wash motor natin na merong 24 slot. Ito ay personal kong binilang. At para wala nang pagdududa, mas magandang kung kayo po yung magbibilang at magsusukat ng magnetic wire. Ang running windings natin ay meron tong tinatawag na 4 na pole. Number of coil ay 2. Ang pitch coil number ay 1/4 saka 1/6. Ang number of turns nito ay merong 80 turns at merong 160 turns. Ito yung small coil saka big coil. Pero this time, ang tawag ko ay 1 round saka 2 rounds. 2 ikot. Ibig sabihin na 2 ikot na ibabalik. So, ibang version lang po ang gagawin ko. Ang starting windings natin ay pareho ng ating running winding na merong 4 na pole at merong number of coil per pole na 2 at ang pitch coil layout ay 1/4, 80 turns, small coil, saka 1/6, saka 160 turns yung big coil. So, pareho sila ng size na ginamit, 26 din dito sa kabila. Kaya lang ito ay unang round at pangalawang round. The same lang din dito sa kabila. So, kung titignan natin yung ating wiring diagram na ginawa ko, medyo kakaiba. Dahil kung mapapansin nyo, naglagay ako ng maliit na 1/4. Ang ibig sabihin niyan ay isang ikot lang yung 1/4, pero ang ating 1/6 ay times 2. Kasi gagawa tayo ng isang malaking windings na ganyan. Ito ngayon yung 1/4 at ito yung 1/6 at ito ulit yung another 1/6. So, magiging ganyan ang kalalabasan. Ibig sabihin, nag-8 na ako dito, mag-8 pa ako dun. So, kaya sinabi nating 2 rounds yung gagawin natin. Pero sa drawing ko, ginawa ko na lang times 2, 1/6 times 2, times 2, times 2. So, pakanan, pakaliwa, pakanan, pakaliwa. Ending, beginning, capacitor sa timer natin. So, ito naman ay nagsimula sa pakaliwa, kumanan, kumaliwa, kumanan ng ikot, tapos ending. Ending, common, pupunta yung, doon natin ikakabit yung thermal fuse natin, 2 ampere, 135 degrees Celsius. Then, line 1 at line 2 natin. So, ito yung line 1, ito yung
line to natin. So kung ready na kayo, i-rewind na natin to. Ito yung gagamitin natin sa ating pagre-rewind. Hindi ako gagamit ng ibang molde. So ito yung pinaliwanag ko kanina na double 8 or double rounds ang gagamitin natin. So calibrate ko lang muna, i-set natin yung ating rewinding machine at ito ay may ikot lang dahil yung ating 1/4 ay 80 turns at yung 1/6 ay 160 turns. Gagawin ko lang siyang isang winding na ang first pole, second, saka third na ikot ko na malaki ay gagawin ko lang 80 turns. Apat na 80 turns. Kasi pag inikot ko ng pangalawa, 80 plus 80, 160. Una ay 80, iikot ko, double ko yung 1/6, kaya 80 plus 80, 160. Okay, so kung ready na kayo, lagyan na natin ito ng magnetic wire at i-rewind na natin. So, of course, ito yung ating beginning. Lagyan natin to ng marking sa letter B para hindi na natin to malimutan. Sa malaking winding yung gagawin natin, kaya ibig sabihin, ito yung unang rewind natin. Okay, so pag inikot natin, 80 lang naman ang iikot natin. So, ikot. Okay, so ito na yung ating 80. Ito yung ating unang 80. Ayan, so lagyan natin dito ng tape, kaya para hindi istorbo, kailangan may mga nakadikit ka ng masking tape dito sa baba. Ayan. Ayan yung unang 80 natin. Okay, so then gagawa ulit tayo ng isa pang 80 ulit. Ika-calibrate natin ulit yung ating rewinding machine. So ito na yung pinaka last pole natin, apat na. Kaya pwede na natin itong tanggalin. Ito yung pinakahuli. Lagyan natin ng tagging. Lagyan na natin siya ng ending. Kaya meron na tayong beginning at meron tayong ending. So, pwede na itong putulin. Ayan. So, tatanggalin ko na itong magnetic wire natin. Pangalawa, sa madali lang siyang tanggalin kasi madulas yung plastic natin, kaya hindi tayo may hirapan. Ayun. Ayun na siya. So ito na yung i-rewind natin. Diretso na tayo sa ating stator. So linisin lang natin yung ating ayan. So, kaya panoorin nyo maigi dahil ibang version. So, dahil hawak-hawak ko tong may mga masking tape na to, sa ipapakanan ko to, ito yung pinakahuli. Susunod to, ibig sabihin, pag nakapakanan ay naka-clockwise yan. Ayan, lahat naka-clockwise.
So, ikakamada muna natin yan. Ayan. Ito na yung ating winding. So, tignan nyo maigi yung masking tape natin. So, clockwise, 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 clockwise. Kaya kung dito ay naka-clockwise tayo, tanggalin muna natin itong masking tape dito para hindi tayo malito. Kung ito ay clockwise, ito ay ka-counterclockwise natin. So, ibig sabihin naka-baliktad do. Clockwise ulit to, ito naka-counterclockwise. Ayan, para wala na tayong problema dyan. So, ito yung unang i-insert natin. Ito yan, ito yung beginning. Ipapasok natin to ng pagganito. So, sa 1-4, kaya tingnan nyo maigi, pwede ko nang tanggalin tong aking masking tape. So, 1-4, tapos lagyan na natin ng lock, dapat nakahanda na. Then, susunod yung kabilang 1-4. So, lagyan na natin ng lock. Pag nalagyan na natin ng lock, dahil mahaba tong windings natin, hatakin natin at iayos na dito sa likuran. So, yung tamang-tama lang na ma-bend natin. Tapos pakanan, ipapasok naman natin to na naka-8 dun sa kabila. So, ibig sabihin, 1-6 naman ang pupuntahan niya. Ayan. Lagay ko na dito sa 1-6. Tapos sa kabilang 1-6, hatak, na may kasamang hatak. Sa kabilang 1-6. So, ayan na. Nailusot na natin yung 1-4. Tapos yung isang 8 na 1-6. Ito na naman, pakanan ka na naman. So, ibig sabihin, pag ganyan, ilulusot mo na naman tong 8 na to. Ito yung tinatawag nating double round. So, papasok na naman natin sa 1-6. So, pansamantalang nilagyan ko ng lock. Tatanggalin ko muna at ipapasok yung isang windings. So, bali naging dalawa na sila. Naging double. Kaya, huwag kayong malilito. Then, ilalak ko na naman. Ipapasok na naman dun sa kabilang 1-6. Tatanggalin ko ulit yung lock. At ipapasok ko to dito. Medyo himay-himayin nyo lang na ganito. Tapos ipapasok natin. Konti-konti. Tulungan nyo ng stick ng banana Q. Ayan, hanggang sa maipasok nyo lahat na may kasamang tulak. Ayun. So, ayun na yung nagawa natin. Nag-double ako dito.
1-6 double. Yung 1 saka 4, isang round lang. So, okay na to. Iikot natin ulit ng isa. Ito yung beginning natin. Dito naman papasok tong isa. Naka-counterclockwise na to. Sa tingnan natin yung mga wire, yung mga hibla. Baka kung saan sa naliligaw. Ayan. Okay, tanggalin ko na to. Kung di naman istorbo, okay lang. 1-4 ulit. Then, sa kabila, lagyan ulit ng lock. Another lock. So, tingnan nyo maigi dito. So, ipapantay natin. Ayun, para konti na lang yung pupukpukin. Pag innate nyo, pakanan. Pakanan. Ito. So, pakanan. Then, ipapasok sa loob. Ayun, naka-8 to. Papasok sa loob. So, ito na yung isang 1-6. Lagyan ulit pansamantala ng lock. Ganun din sa kabila. 1-6. Lagyan pansamantala ng lock. Kaya kung mapapansin nyo, meron pa isang malaki dito. I-8 natin. Laging pakanan. Lahat ng kilos natin ay pakanan. So, arrange muna natin to. Ayan. Nagkanan ako dito, magkakanan ulit ako dito. Ayun. Ayun. Papasok ko to ulit sa 1-6. So, kaya naging double. 2 round tayo dun. Sa tatanggalin ko yung lock sa kabila. Papasok ko naman tong another 80 sa 1-6. Kaya yung 1-6, dalawang 80 equals 160. Ayan. Sabay, lalagay ko yung lock. Tanggalin ko naman sa kabilang 1-6. At ikakabit natin dito sa kabilang 1-6. So, gamitin natin ang stick ng banana Q. I-press natin pababa, tulak, sundot-sundutin lang. Hanggang sa maipasok. One four, 1-6. Double yung ating 8 dito. So, 2 rounds to. Ito, 1-4, isa lang. So, papasok na naman natin tong isa na to. Ganun pa rin. Iayos. Pwede na rin tanggalin to. Pero kung sa palagay nyo din naman nakaka-istorbo, pwede naman diretso yan. Ikot.
So, one four ulit. One four. Lagyan ulit ng lock. Another one four. Basta tatandaan nyo, laging merong matitirang dalawang bakante sa gitna. Pag tinignan nyo na wala yung dalawa tong bakante na to, ibig sabihin nagkakamali na rin kayo. So, ito na yung nakapormang 8 natin. So, ulitin natin ulit. Iayos dito yung tamang-tama, i-press pababa. Ito, iikot natin to ng pakanan. So, ikot, pasok ulit natin sa kabilang 1-6. So, tulak na natin. Then, idadagdag natin yung isang ginawa natin na 8. Ipapasok naman ulit sa 1-6. Merong pagkakataon talaga na mahirap to ipasok. Kasi minsan yung ating plastic, lalo kapag hindi maganda yung pagkaka-finish, kumakalso. Pero tulungan lang natin itong stick ng banana Q. May ilulusot naman natin na mahuhusay yan. Ayan, ipit, sabay, lagyan. Ito na yung pinakalas natin. Pasok ulit natin dito sa loob. Ito na yung ending natin, oh. Iikot natin ulit ko dito. So, ikabit ulit sa 1-4. Lagyan natin ng lock. Tapos 1-4 ulit. Lagyan natin ng lock. Tingnan nyo. Ayun yung 1-4. Laging may bakante dalawa. Ito yung 1 saka 4. Ito yung 1-6. So, hata ko na naman dito. At ito ay iikot na naman natin. Pakanan ulit. Pakanan. Sabay, ilusot lang. Hugutin dito. At ikabit na natin sa 1-6. 1-6. At lagyan pansamantala ng lock. Ayun, 1-6. Sa kabilang 1-6, dito naman. Lagyan pansamantala ng lock. So, pag nagawa na natin yan, ito naman yung hahatakin natin ng 8. Ayun. Pakanan na naman. Ayun. Para isa lang yung sequence nyo. So, ayos mo. Naka 8 ako. Papasok ulit sa 1-6. At tatanggalin ulit natin yung lock ng 1-6. Kaya huwag kayong malilito.
tulungan ng stick ng banana Q para mas mapabilis. So, ito na yung dalawang wire natin. Beginning saka ending. So, i-double check nyo na lang. Baka mamaya merong naiwan na magnetic wire. At ang final nito ay lalagyan natin ng starting. The same din yung style na gagawin natin. Ang importante na nagkaroon na tayo ng idea dun sa single round at double round. Ito yung natawag ko. Ayan, nakatapos na tayo ng running natin. Ito na yung running windings natin. Abangan nyo yung second natin. Ilakalagay natin yung starting natin. Hanggang sa matesting natin to. So, muli po maraming salamat sa inyo. Sana nagkaroon kayo ng idea. So, kayo nang bahalang magpalawak ng idea na ipinamahagi ko sa inyo. So, mag-ingat tayo lagi-lagi. Salamat sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!